Sa bawat sulok ng Palawan, hindi lamang kagandahan ng kalikasan ang matutuklasan, kundi pati na rin ang yaman ng kasaysayan, kwento ng tapang, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. Ngayong araw, bibisitahin natin ang isang natatanging museo na nagsasalaysay ng kabayanihan ng mga gerilya noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Palawan Special Battalion World War II Memorial Museum. Ako si Dietroy Di Manalata at ito ang aking itinerary. Narito tayo ngayon sa Palawan Special Battalion World War II Memorial Museum sa Rizal Avenue, Barangay Bangkaw, Bangkaw. Dito natin makikita ang ilan sa mga mahalagang alaala ng digmaan at kabayanihan ng mga gerilyang Palawenyo. Tara, pasukin natin. At ngayon mga ka-PN, kasama natin dito ang isa sa mga apo ni Dr. Higinio Mendoza, si Sir Matthew Mendoza. Hi sir. Welcome to our museum. At ngayong araw, itutour niya tayo. Sir, handa na ako. Ready na tayo. Let's go. Let's go. Ito, pinaka-entrance. Ito, mga collection ng father ko. Although, una nakita, hindi to World War II museum piece. Nilagay lang tatay ko dito. Actually, it's a Russian-made tricycle. Hindi siya part ng World War II. Pero dinisplay na ng tatay ko. Galing to sa lumubog na battleship ng Amerikano yata po ito. Kaya mapansin may crack siya dyan. Winelding na lang namin para hindi mahulog. Sabi nila, nung nalubog yung boat na yun, active siyang nagpa-fire sa mga aircraft. No? Anti-aircraft gun to eh. So ito, mga collections yan ng jeep. From iba-ibang era, iba-ibang war. Kung mapansin, nakalagay dito is nung Vietnam War. Ang alias ng jeep na ito is Kennedy Jeep. Sinong time ni Kennedy ginawa ito. Okay, pasok po tayo. Special mention lang tong area. This was donated by WPU, mga teachers. Nagkaroon silang exhibit dito and finiture nila yung history ni Dr. Higinio Mendoza. Kaya kung mapapansin mo, lahat yan si Dr. Higinio Mendoza. Dr. Governor Higinio Mendoza. Ito original flag to, nakalagay yun kung kailan ginawa, 1936 pa, before the war. So original to, it was made in Batangas. Ang museo na ito ay itinayo bilang pagbibigay-pugay sa ating lokal na bayani, si Dr. Higinio Mendoza Sr. Siya ay isang doktor at gerilyang lumaban para sa kalayaan ng Palawan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kasamaang palad, siya ay dinakip at pinatay ng mga Hapon noong 1944. Ngunit ang kanyang sakripisyo ay hindi nasayang dahil nagpatuloy ang laban ng Special Battalion sa ating lalawigan. Ang pangalan ng 1,000 gerilyang ito ay nakasulat sa pader ng museo bilang pag-alala sa kanilang kagitingan. Alala sa kanilang kagitingan. 1,000 soldiers yung nakasulat dyan. Lahat sila was under Dr. Higinio, Governor Higinio. Siya yung nag-lead ng battalion na yan to fight against the Japanese. Known din sila as the Bolo Battalion. Kasi wala sila mga baril. Ang gamit nila mga machete, mga itak, panglaban sa Hapon. So yung iba, nagkakaroon ng yung mga higher ranking officers na mayroon mga baril. Yung iba, puro bolo. Kaya natawag ng Bolo Battalion. Lahat po yan nakasulat. Lahat ng mga soldiers, pati rank nila nung time niya. Kung mapansin nyo, may mga red. Hindi yan asado. Ibig sabihin kung red, meron siyang equivalent na picture dyan. Alam mo yung lolo, nakilala mo yung lolo ko to, may picture ako. Binigay nila dito. So, nilagyan namin ng, nandyan siya. May picture siya dyan. Nabigay ng family member, apo, yung mga nabibisita dito. Nakita nila na lolo namin to. So, kung may picture kayo, bigay nyo sa amin. I-scan namin, babalik din kagad. Then, i-display namin yung lolo nyo. Kung sino man family member. Isa sa mga pinakakahanghangang bagay dito sa museo ay ang mga natatanging kagamitan mula pa noong World War II. Narito ang historic typewriter at stenography machine na sinasabing ginamit ni Douglas MacArthur sa Maynila, pati na rin ang iba't ibang sandata, uniforme,
at sasakyan noon pang panahon ng digmaan. And then, isa sa dinagdag namin, kasi madalas may mga cruise ship tayo dito and talagang pinupuntahan ito. Para makadagdag din kami sa i-offer namin sa mga bisita. We opened a parang cafe para kung gusto nila maghintay muna, mag-refresh, inom ng drinks or what. Pinangalan namin Red Hanky. Bakit Red Hanky? Red Hanky, Red Handkerchief. Yung lola ko, yung asawa ni Dr. Higinio Mendoza, nung time ng war, marami pong mga prisoners of war doon sa Plaza Cuartel. Yung way niya para makatulong sa kanya, kasi welcome siya, hindi siya pinapansin eh. Pasok-labas siya doon, yung red handkerchief niya, doon niya nilalagay yung mga gamot, tinapay na pag pumasok siya, alam ng mga sundalong nakakulong doon na may dala siya ng mga gamot, tinapay, sulat na communication. Kaya siya nabansagan as Red Hanky. Part pa rin ng history ng war, yung story ng buhay niya. So, silipin na rin, sir. Pasok. Itong Red Hanky Cafe, dinagdag na lang namin nung nag-take over ako last year para may additional kayong ma-offer sa mga bisita. No? Yung iba habang naghihintay, pwede sila mag-order ng drinks, kumain ng mga ice cream or mga dessert. Nakapangalan to Red Hanky, gaya ng explain ko kanina. Yung lola ko, siya si Red Hanky. Siya yung may bit-bit ng red handkerchief. At dinadala niya doon sa loob ng kampo, yung Plaza Cuartel, sa mga prisoner of war. Itong museum wasn't always a museum. No? Before, may personal collection lang yung father ko sa loob ng kanyang bedroom. So may isang side ng bedroom na doon, iipon siya ng mga lumang gamit. Mahilig kasi siya eh. So yung lumang gamit na yan, yung iba nakikita natin dito, nadagdagan. So lumiit yung kwarto niya. Pinalakihan niya yung room niya, nag-extend siya, nadagdagan ulit. So dumami ng dumami, na-inspire siya mag-collect ng mga collections, kagaya po yung nandito. So hanggang sa nag-decide siyang gawin na lang museum. It started as small museum. And then, gaya nung nakaraan, maraming nagbigay sa kanya ng mga gamit. Marami siyang nabili ng mga artifacts, mga lalo na regarding World War II. Hanggang lumaki ng lumaki, nagkaroon ng mga jeeps, mga mas malalaking mga collections. So, nag-decide siya na palakihin na lang. And una, i-open lang sa mga kaibigan, public, hanggang sa naging ito na. Naging almost, sabi natin, yung malaking size ng museum. Yung nakikita natin dito ngayon. Ina-welcome po namin lahat, lalo na mga kababayan natin dito sa Puerto Princesa. Kasi atin to, this is a part of our history. Malalaman po natin through mga writings sa wall, books, pictures, lalo na mga kabataan. Kasi kailangan ma-refresh yung nila. Itong mga nangyari sa mga lolo ninyo, mga great-grandfather niyo, yung iba baka father pa niyo. May history yung Puerto. Pwede nyo ma-research dito. Siyempre, nag-Puerto tayo. Supportahan po natin yung sana. Para sa mga nais pang lumalim ang kaalaman tungkol sa ikalawang digmaang pangdaigdig, mayroong maliit na aklatan dito sa museo. Makikita rito ang mga lumang dokumento, larawan at aklat na nagsasalaysay ng kwento ng ating mga bayani. Ito ang patunay na ang kasaysayan ay dapat hindi lang alalahanin, kundi pag-aralan at ipasa sa susunod na henerasyon. Ang Palawan Special Battalion World War II Memorial Museum ay hindi lamang isang gusali na naglalaman ng mga lumang kagamitan. Isa itong buhay na alaala ng ating kasaysayan. Isang paalala ng katapangan at sakripisyo ng ating mga ninuno upang mapanatili ang ating kalayaan. Ang kasaysayan ay hindi lang dapat basahin sa mga aklat. Dapat din natin itong maramdaman, pahalagahan at ipasa sa susunod na henerasyon. Sa halagang 50 pesos, hindi lang natin nababalikan ang nakaraan, kundi natutulungan din nating mapanatili ang isang peraso ng ating makasaysayang yaman dito sa Palawan. Kaya kung bibisita ka sa Puerto Princesa, huwag mong kalimutang dumaan dito sa Palawan Special Battalion World War II Memorial Museum. Ako si Dietroy de Manalata at ito ang Itinerary.